Tama yung sinasabi ni Inday Sara na basura kayo. Ang mga walang puso at kaluluwa, ang mga makakapal na mga mukha ng mga kurakot na ito. Hayan, nagpa-concert na naman kagabi sa Palasyo de Polvoron. Anak ng kagwang, hindi na kayo nahihiya. Pati si Vice President Inday Sara, binanatan pa rin ninyo sa concert na yan. Anak ng kamuti. O ito ang pag-uusapan natin ngayon, Sharon Cunita. Akala siguro niya si Vice President Inday Sara ang nasaktan sa kanyang mga banat. Alam niyo po ba, Sharon Cunita, ang nasaktan sa banat mo ay si Lene Robredo at ang mga pinklawan dilawan na bumoto sa kanya. Anak ng kagwang, sinuka mo na ba itong si Lene Robredo? At kumapit ka na kay Ngiwim. Baho pa man ang bunganga niyan, anak ng kagwang. Vice President Inday Sara, may wristback po sa Palasyo de Polvoron. Binanatan niya ang tagapagsinungaling. Pag-usapan rin po natin ngayon, ito, mas malinaw po na laman ng text messages ng di umano'y bagman ni Bungit at siya mismo. Ito ay conversation po, inilabas po sa plenaryo sa Kongreso. Anak ng kamuti, no? Ang linaw-linaw po ng ng di umano'y pag-uusap ni Bersamin at ni Ngiwim tungkol sa bilyones na kickback sa flood control. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Bisdak Historiador. Pangalawang YouTube channel ko po yan. Pa-subscribe din. Alam niyo po, no, pag-usapan muna natin itong tungkol sa bagman at siyempre ang tinuturong mastermind ng maraming Pilipino na si Bungit. Kasi nga, ito na pag-usapan naman itong si Adrian Bersamin, na content na rin natin kagahapon, pero hindi malinaw yung nilalaman ng text messages ni na Bungit at ni Adrian. Kaya ito, ulitin natin muli, pakinggan natin yung sinasabi ng isang kongresista na sa plenaryo po mismo, binabasa niya, siniwalat niya ang mga nilalaman ng usapan ni Adrian at ng kanyang among nakangiwi ang panga. Ito na mga kurakot! Babatay na mga kurakot, sabi ni Cara David. Pakinggan po natin itong kongresistang ito. Alam ko na susuka kayo kay Tinyo, pero maliwanag yung niya. Yung sinasabi na palitan ng text messages ni na Bungit, no? At saka yung alleged bagman ni Bungit. Kasi dalawa lang naman ang lumantad ngayon, si Erisi at si Tinyo, na iniwanan ng ebidensya ni Leandro Libeste. Ito yung medyo malinaw-linaw. Pakinggan natin. No? Na ayon kay Yusek Bernardo, na sa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion ang kanyang direktang hinawakan, at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. Nasa complaint po yan. 100 billion nga yung kickback, insertion ni Bungit. Yung 52 billion hawak daw direkta ni Bungit. Sabi ni Bernardo, hindi dapat si Bungit talaga ma-impeach, no? At putang ina, makasuhan at makulong ho yan, himas rihas. Yun din po yung statement ni Saldico. So nag-corroborate talaga na itong si Bungit ay may insertion. Sige nga, tuloy Yung 8 billion, ito yung bago ngayon na agad-agad daw i-deliver doon sa bahay ni Bungit. Ito. Binanggit sa complaint, ang papel hindi lamang ni Yusek Trajib Olayvar, kundi pati ni Yusek Adrian Bersamin. Sino po ba si Adrian Bersamin? Ito na. Officially, PLLO, Presidential Legislative Liaison, pero lumalabas unofficially, siya ang runner
bagman at disbursing officer ng Pangulo na tumatanggap at gumagastos ng kickback sa utos ng Pangulo. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement o tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TV ad para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perun na Sino si Perun? ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Nagpatuloy ang Anak ng kagwang, grabe no. Ang kakapal ng mga mukha nito. Ito, mga alyansa. Diretso kubita. Yung pinanggastos ni Bangag sa inyong eleksyon nakaraan ay pira ng bayan yan. Galing sa kickbacks, galing sa insertion. Yung 8 billion na yun, computation daw, doon kinuha lahat ng gasto sa pangangampanya, anak ng kagwang. Ikaw, sino ba yung mga alyansa? Si Ping Lacson na nanalo. Erwin Tolpo, putang hindi naman nanalo yan dahil kay George Garcia lang yan. Taso to. Sana makonsensya kayo. Limpak-limpak na sa lapi yung mga yung mga meeting di avance nila, campaign na nandun si Bangag. Sagot matik ng Malacanang, ang problema dyan, galing pala sa pera ng bayan yan. Dyan sa mga kickbacks na 8 billion. komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo, sa Nara residence, sa Forbes Park, at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko, si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito. Ang isa pang miyembro ng kapulungan ito, Congressman Leandro Libiste, at pinarating sa amin. Sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official na pinagkakatiwalaan ng mga Bersamin. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. Ayan po yung mga nilalaman ng conversation ni Bongbong Marcos at tinuturing bagman ngayon na si Adrian Bersamin na nagbigay nga ho ng ebidensya kay Leandro Libiste. At ang may hawak pala ngayon, I think 5 sila. So ito, sinasabi pa lang ang mga nilalaman ng conversation na yan. Particular doon sa 100 billion, 52 billion insertion at sa 8 billion na insertion na ginagastos sa pangangampanya at 2 billion na i-deliver dyan sa Nara residence ba yan? Sa Forbes Park ba yan? So yan ay lahat tumutugma sa mga sinasabi ni Saldico. O ito na ho tayo ngayon. So ano ho ang gagawin dito ni Panfilo Lacson? Hindi ba ho niya
iimbita ang mga taong ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaso nga, tinapos na nga ni Panpilo, ni Ping Lacson. Excuse me po. Ang investigasyon patungkol sa flood control, may rekomendasyon na ho. Ganito po tayo ginago ng mga hinayupak na yan. Ganon katindi po ang sindikato at mafia. Pag tiningnan mo, yung sinasabi ni Tinyo ngayon na conversation ni Adrian at saka ni Bungit patungkol sa mga insertion, ito ay maliwanag na 100%, kung itong paniwalaan natin na 100% si Bungit ang mastermind sa lahat ng flood control corruption. Sa lahat, anong klaseng corruption? Hindi lang sa flood control. Si Bongbong Marcos ang mastermind. Ibagman lang naman si Adrian si Bernardo sinabi may insertion daw. Si Bungit, 100 billion, 50 billion. O ganun po katindi. Ang sindikato ngayon, pero iba po yung pinaparusahan. Ni minsan si Martin Romualdez hindi nakakasuhan. Walang rekomendasyon. Sila lang ang naglilima sa kaban ng bayan. Maganda ho siguro kung ilabas na talaga ni Leandro Leveste ang kumpletong ebidensya, text messages at CCTV footage para malaman ng taong bayan kung gaano kakawatan itong mga Marcoses. Mula noon hanggang ngayon, makawatan. Di ba kayo nakukonsensya? Nagaya nito. Kagabi, akala nila, pera nila yung ginagamit nila dyan sa pagwalwal. Nagpa-concert na naman kagabi. Nag-hire pa ng artistang anak ng kagwang, iyakin pa naman yan pag binabash, no? Pira na naman ng bayan, ang kakapal ang mukha ng mga to. Hindi pa rin po sila nahihiya sa nangyayari sa bansang ito. Kakatapos lang ng baha, di ba? Diyan sa Iligan, diyan sa Visayas at Mindanao. Maraming lumubog sa baha. May trahedya sa karagatan, maraming namatay, anak ng kagwang. Kung yung ginastos po ninyo, diyan sa concert ninyo, ay itinulong po ninyo sa mga nasalanta, mga biktima, ay di sana mamahalin pa kayo ng taong bayan. Pero ngayon, ipinakita lang talaga ninyong pagiging swapang at pagkawalang hiya. Nagpa-concert na naman itong mag-asawang si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. At ang guest po na ginamit nila ay si Miga. O ito. Tapos, bumanat kay Vice President Inday Sara, ang problema nga dyan, sa pagbanat ninyo, hindi naman si Inday Sara ang nasaktan dyan. Ang nasaktan po ay si Leni Robredo. Ito po, nagpa-concert na naman ang mga makakapal ng mukha. An Evening with the Stars. Anak ng kamote. Pera nyo ginamit dyan, ngiwi. Pera ng bayan yan. Nakakalungkot nga kasi tayo po inabuso talaga ng todo ng mga sindikatong ito. Ng mafyang ito. Wala pong pumapalag, hinayaan lang din ng taong bayan. Kailan kaya magising ang mga Pilipino? Harap-harapan na tayo ginago dito. Payag kayo ito nagiging regular po nila na concert dyan sa Malacanang. I think every 4 months or every 3 months yata. Ginagawa nila kahit may nasalanta, kahit may sobra-sobrang kahirapan, wala silang pakialam dyan. Nag-hire pa sila ng isang singer na laos na, artista na laos na, binanatan si Vice President Inday Sara kuno, pero hindi niya alam, ang binabanatan niya dito ay si Leni Robredo. Talagang, kung ako mga supporters ng mga Pinklawan-Dilawan, ma-disappoint ako sa sinasabi dito ni Leni Robredo. Kasi ang lumalabas, mas okay sa kanya na ang presidente ay si Bongbong Marcos. Kunyari, binanatan si Inday, pakinggan natin.
There's something I do not like about your presidency, though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bonget, Lisa, please send me Ilocos Bagnet. Oh, tumawa pa si Bangag. Ano yun I sa, never failed to do that. sa Tagalog? Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry, okay, let's move on. Oh, lol! No. Only one Vice President tonight daw. Ang tinutukoy niya si Kiko. Mali daw yung choice ni ni Bungit na si Inday Sara ang maging Vice President. Tuloy lang natin kunti, oh. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all Fake the news? disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President. My date. Putang ina, no? Nagkalit-silitsi na. Vice President daw si Bake. So, sabi ni dito, ni Megastar, sinusuportahan daw niya si Bongbong Marcos. So, ang dapat daw, sana na, sabi, mali yung pagpili ni Bongbong Marcos na Vice President. Ito po, Sir, I only have one Vice President. My date tonight, Senator Kiko Pangilinan. Mali your choice, no? Mali your choice. Alam mo po, amiga, yung mga banat mo na yan, hindi man si Inday Sara nasaktan dyan. Hindi man kami. Ang nasasaktan dyan, si Leni Robredo. Mantakin mo. Oh, ikaw ay, alam ko naman, binoto mo ba si Leni Robredo? Yung statement mo na yan, ang lumalabas, na mas gusto mo, ang tandem ni Bangag, ay si Kiko, Bongbong Marcos, at Kiko Wow Dagat. Yan ang gusto mo. Na para bang ayaw mo kay Leni Robredo. Ang inaw. Kaya nga, sinabi ko dyan, sinusuka ni Megastar, ni Mega si Leni Robredo. Yun ang mensahe. Hindi po yan nasaktan si Inday Sara. Kasi nga pareho po. Si Inday Sara, sinabi po niya na nabudol siya ni Bangag. Maling-mali din po yung choice ng mga DDS na si Bangag ang presidente nila. Ako, hindi man ako nagbangag, nag-isko man ako kasi ayaw ko talaga mag-Marcos. Oh. Nabudol ang mga Duterte. Alam mo, Megastar, hindi yan mananalo si Bongbong Marcos kung wala ang mga Duterte. Yan ang maliwanag dyan. Kaya ngayon, sumisip-sip kayo, pati yung mga pinagsasabi nyo kay Leni Robredo, sinusuka na ho ninyo. O di ba ho, nagmakaawa pa kayo nga noon. Ang sabi ni ang sabi dyan ni nagmakaawa na sana tumakbo sa pagka-presidente. Iyak na iyak si si Sharon Cunoton, oh. Sabi niya, I hope BP Leni runs for president next time. Dahil di makakatakbo na rin si tatay next time. One term lang, di ba? So, napaka-disente. Gusto niya napatakbuhin sa pagka-presidente si Leni Robredo. At yun yung sinusuportahan niya. Mangyak-iyak pa siya sa live na yan. Ngayon, wala na. You have my support na, Bongbong Marcos. So wala na, sinusukan nyo si Leni Robredo.
At ito pa, alam mo manggagamit tong mga animal talaga. Di ba naalala mo ba yan, Kiko? Ang sabi, September 21, 2022, tapos na to election, di ba? Huwag natin ilibing sa limot ang mga pangarap na inutang sa dugo ng mga Pilipino, nagbuwis ng buhay, upang magkaroon ng disente at maayos na pamumuhay. May kalayaan at demokrasya ang ating bayan. Never again, never forget, ituloy ang laban. Never again to Marcos. Pero ngayon, himudpwet si Miga. Anak ng kamuti, no? Itong mga manggagamit na to. Ito, Miga, hiyang-hiya naman kami sa inyo. 32 million yung boto ni Vice President Inday Sara. Si Bungit 31, 1 million lang yung mga bangag supporters. Pero si Kiko, 9 million. Makipagsanib persa ka kay kung si Kiko at si Bungit ang nagtandem, ang boto nila 10 million lang. Plus 1 million kay bangag. Inday Sara, 30 million talaga ang mga DDS na bumoto sa kanya. Kaya yung statement na yan, ang nasaktan dyan, mga pinklawan. Putsa, halik agad si Bungit dyan, Si Bakay, natakpan si Bakay dyan, Uy! Ay, hindi ba kaya nagselos or sobrang selos? Anak ng kamote. Ganon. Ganon katindi ang mga manggagamit. Na mga dilawan, pinklawan. Alam nyo, matagal na yung mga ganyang estilo ninyo, mga nanggamit lang. Anong lasa? Anong amoy, amiga? Puta, silong-silo si Palaka dyan Andito talaga, halikan talaga. Nandyan si Palaka natabunan, pero si Kiko, ay putang ina, nasulot. Kain suka. Ganon ang mga estilo ng mga dilawan. Kinaya mo yung Kiko? Mag-lips to lips na! Tangin namin, nag-concert kayo, pera ng bayan, mga los-los nyo. Ito na. Diba, sabi rin ng kanyang anak noon, na si Frankie ba yan? I'm not going to have my president, Benem Ferdinand Marcos again, ever. Paano na yan? Yung magulang mo, magkipag-lips to lips na nga kay Bungit You have my support. Suportado na si Bungit. Yan ang mga sinasabing mga walang kredibilidad. Hindi na paniwalaan dahil mga basura. Ginawa mo rin naman yan noon, Miga, kay Vice President Inday Sara Duterte. Baka nakalimutan mo. Ayan, sinabihan po niya, ayan, BFF Sara Duterte. Ba't ganon? Noon, 2018, tinuturi mong BFF si Vice President Inday Sara? Ulul. So ngayon, sinabihan mo na mali ang choice ni Bangag sa pagka-Vice President. So gusto mo si Kiko Matching, wow dagat, mas cute pa ang kalabaw. Tapos, may pabigay-bigay ka ba noon ng bulaklak kay Vice President Inday Sara? Grabing mga urukan talaga naman, Ito yung mukha ng mga dilawan. Ito yung mukha ng manggagamit. Mga plastic. Wala. Ganun talaga ang kanilang That's a political show for optics Sarswila. Pero ang point ko kasi dyan, sa sinasabi ba ni Sharon Cunita na mali ang pagkapili ni Bungit na Vice President, si Inday Sara ba ang tinamaan dyan? Sa akin, hindi Ang tinamaan dyan si Lini Robredo.
Kasi malaking insulto yan. Na sinusuportahan mo, nagtandem si Kiko at si Leni Robredo. Pagkatapos ng eleksyon, dumidikit kayo ngayon kay Bongbong Marcos. Tapos nagpapasikat ka. Ang sinasabi mo na para bang mas okay Bongbong at Kiko? Hindi sana. Kayo na lang. Para pareho kayo nalubog sa kumunoy. Kumapit lang naman si Bangag. Ito. May resmack si Vice President Inday Sara Duterte dito sa Palacio de Polvoron. Kasi, di ba, kaliwat ka ng banat si Chucky Claire. Alam mo, masasaktan na naman sila dito. Mamaya, magpresko na naman si Chucky Claire. Ito. Panoorin natin ang banat ni Vice President Inday Sara Duterte. May bayan pa ba sa 2028? Yan daw dapat ang unang tanong kesa tanungin kay Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa 2028 presidential elections. Ngayon pa lang daw kasi ay lubog na sa baha at korupsyon ang Pilipinas. At live mula sa Davao City, asa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano ang mga bagong pahayag dyan ni VP Sara? Julius, puspusan ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte matapos ang magkasunod na impeachment complaint na inihain sa kanya. Sinabi yan ng bise sa kanyang pagdalo sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao City. Ayon sa bise, tuloy-tuloy ang paghahanda ng kanyang kampo para tugunan ang impeachment. Nagpasaring naman ito matapos ang naging desisyon ng Kongreso na ibasura ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala raw si VP Sara na mayroong nagawang impeachable offense ang Pangulo. Narito ang kanyang pahayag. Hindi ko kasi nabasa yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos. So hindi ko masabi kung yung mga sinasabi ko ba ngayon ay nandoon. Pero ako bilang Vice President, kapag merong challenge sa fitness ko, paniwala ko, hindi ako pwede humindi. Kasi nag-oath ako eh. At sinasabi ko doon na I will preserve and defend the Constitution. And paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? Samantala, hindi naman pinalampas ng bise ang naging pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na nagpapakalat daw ng fake news ang bise. May pabirong sagot din si VP Sara sa usapin ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028. Tinanong po si VP Sara kung ano talaga ang plano niya. Narito ang sagot sa atin ng bise. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Julius, pinasalamatan din ni VP Sara ang mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa kanyang opisina. Sa gitna ito ng pagtaas ng kanyang net satisfaction ratings mula plus 22 hanggang plus 28 sa huling quarter ng 2025 ayon sa SWS survey. Patungkol naman sa umiinit na world war ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, ang sabi dyan ng bise, ayusin daw dapat ang relasyon sa lahat ng kalapit nating bansa. Yan muna ang late. Alam nyo po talaga, tama, nakakahiya itong si Claire Castro sa bansang Pilipinas. Puro paninira, basura yung lumalabas sa bunganga, bagsak tuloy ang rating ni Bangag. Hindi na obra yan. Takot na sila ngayon sa mga Duterte. At maliwanag po, wala na silang choice
kundi pagdating sa 28-28, dumapa na lang kayo. Kasama si Sharon, kasama si Bangag at si Baki. Wala na, sure win na si Inday Sara, kaya manguyot na lang kayo. Kahit anong gagawin ninyo, gamitin nyo si Megastar, gamitin mo si sino bang mga hinayupak na mga artista yan, tanggapin nyo na. Masaya ang Pilipino pag si Inday Sara ang maging presidente ng Pilipinas. Yan ang maliwanag dyan. Ngayon, pabagsak ang ekonomiya natin ngayon eh. Wala na, bumabagsak. Bakit? Hindi naman nakapuko si Bangag kung paano umunlad ang ating bansa. Isipin nyo yan. Diyan nakapuko si Bangag. Kaya ang resulta, bagsak ang ekonomiya. Ito, pakinggan natin mga bubonistang tanganista para malaman ninyo ang kalagayan natin. Kasi lalong lumala ang korupsyon under Bangag admin. Lalo nililimas ang kaba ng bayan. Kaya ito ang nangyayari ngayon. Mas lalo pang lumala ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas pagdating sa korupsyon. Base yan sa pag-aaral ng Corruption's Perception Index 2025. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, pang ilan daw ang Pilipinas sa listahan dyan? Alam mo, Jiggy, base sa pag-aaral ng grupong Transparency International, isang group na nakabase sa Berlin, ay pang 120 ang Pilipinas kumpara sa kabuang bilang na 182 na mga bansa na kasama sa pag-aaral na ito. Bumaba ng 6 na pwesto ang ranggo ng Pilipinas kumpara noong nakaraang taon, noong 2024, habang ang score naman natin ay 32 over 100. At kumpara noong nakaraang taon, bumaba rin yan ng 1 punto. At lalong mas mababa yung score na yan sa global average na 42 over 100. Now, Jiggy, ano ba itong score na ito? No? Ito ay nakabase dun sa survey na ginawa ng Transparency International sa mga negosyante, sa mga risk analyst, mga ekonomista, at mga organisasyon katulad ng World Bank at ng World Economic Forum tungkol sa pananaw nila sa kung gaano nga ba kakurakot ang isang bansa. Now, dito sa listahang ito, numero 1 raw na hindi kurakot ang Denmark, sumunod dyan ang Finland at ang Singapore. Habang nasa dulo naman ng listahan na ito, ang mga bansang katulad ng Venezuela, Somalia at South Sudan. Jiggy. Gerard, sa negatibong balitang yan, anong posible epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa? Nako, Jiggy, turn off daw ito para sa mga investors. Kasi kinukwento sa atin ng isang ekonomista kanina, ang trend daw ngayon sa mundo, ang expansion ng mga negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo ay magpunta dito sa Southeast Asia. Ngayon, kapag pipili sila ng bansa, syempre pagtatabi-tabihin nila yung mga bansang magkakapareho in terms of size ng economy, kung gaano nga ba kalaki yung spending power ng mga mamamayan nito, at ito na yung isang pinaka-importanting aspeto, yung corruption. So, ang pipiliin daw nila yung pinaka-less yung sakit ng ulo nila. Kung gaano ba kadaling makipag-deal sa mga pamahalaan ng mga ito at yung hindi na kailangan ng tongpats o ng pampadulas para lang makakuha ng permit. So sa aspetong yan, parang medyo matatalo yata tayo, Jiggy. At nitong huling bahagi nga raw ng 2025, medyo nakita na natin ang epekto nito dahil bumaba yung paglago ng construction sector at ang epekto nga nito maraming mga construction workers ang nawalan ng trabaho. Dahil nga maraming mga construction companies yung tigil muna sa paggawa ng mga proyekto dahil nga dito sa flood control scandal. At towards the middle of this year, mukhang mas mararamdaman pa raw natin ito. Pakinggan natin ang sinabi ng isang ekonomista tungkol dyan. Kung gusto natin na mas maraming pumasok na investment sa atin, we really have to address these concerns. Kasi malaking bagay siya. Kung namimili ka between country A and country B, na gusto mo saan ka pupunta, mag-expand ng business mo, pipiliin mo yung hindi ganun kalaki yung problema or sana walang problema sa corruption. At Gerard, anong sagot ng gobyerno dito sa pag-aaral ng Transparency International? Jiggy, sinabi ng palasyo na sana raw ay moving forward ay mas mag-improve na yung ranking ng Pilipinas dahil naisiwalat na itong mga corrupt practices na ito at yan yung tinutugunan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilinis na rin daw itong mga ito at na-expose na yung mga sangkot dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. So expected po talaga na mabubunyag ang korupsyon na naganap noong nakaraan. At sa paglilinis pong ito, makikita po nila ang pagbabago para mas makita nila na
pinipigilan at tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. Lo mo! Tinatanggal daw ang korupsyon sa pamahalaan, lalo ang lumala ang korupsyon. Sinasabi nga sa Perception Corruption Index na lumalala ang korupsyon sa bansang ito dahil si Bangag ang presidente. Binaliktad, no? Utang ina, dahil daw nalantad na daw ang korupsyon. Anak ng kamuti ka talaga, Chucky Claire. Wala kang ginawang matino. Kaya tama yung sinasabi ni Inday Sara na basura kayo. Isang nakaya sa ating mga Pilipino na merong spokesperson na hunghang. Kaya ito, 'di ba? Pakinggan rin po natin itong nangyayari kay yung sinagot kasi ni kasi sabi niya fake news daw si Harry Roque dahil wala daw colon cancer itong si Bungit. Anong walang colon cancer? Tingnan mo. Ilabas mo nga yung medical bulletin. Pakinggan muna natin kasi nga para maliwanag, ano ba talagang fake news? Kasi ang hirap, kagaya tayo, nagko-komento tayo. Pag tayo mga DDS nagko-komento, hindi nila nagustuhan ang pagkukomento natin, ang tawag nila fake news. Kung ganun din ang gawin natin, hindi natin magustuhan yung pagkukomento nila, ang tawag din natin sa kanila fake news. Pumalag kasi dyan si Attorney Harry Roque, dahil ang sabi ni Claire Castro, nagpapakalat daw na fake news si Roque. Pero ito, narito po yung sagot ni Atty. Harry Roque. Nais ko naman sagutin itong si Ante Claire. Alam mo, Ante Claire, hindi ako pwedeng masabi na kakalat ng fake news dahil ako yung nagtatanong. Tinanong ko, may larawan akong nakita sa internet na ang Pangulo ay merong parang bag sa tiyan. Alam ko, yung bag na yan, may nakita akong ganyan yung dating Mayor Osmeña ng Cebu City, talagang may ganyan colostomy bag ang tawag dyan. Yan ay kapag hindi na gumagana nga yung mga functions natin, pagdudumi ng tao, linalagyan na ng bag para dyan didiretso yung dumi. So ako, hindi ko sinasabi na merong colostomy bag ang presidente. Ang akin lang ay pagtatanong. Dahil nakalagay naman sa Article 7, Section 20 ata ng ating saligang batas na ang mamamayang Pilipino ay may karapatan na malaman ang estado ng kalusugan ng presidente kapag meron siyang seryosong pagkakasakit. Seryosong pagkakasakit. At sa akin tingin naman, kapag ang isang tao ay meron ng colostomy bag, yan ay seryoso. Kasi hindi na gumagana isang major organ ng ating katawan. So, Ante Claire, huwag mong sasabihin fake news yan. Dahil yan po ay pagtatanong. Exactly. Yan ay kasama po ng karapatan ng tao, ng mamamayang Pilipino sa impormasyon, lalong-lalo na dahil ang ating bagong saligang batas ngayon, yung ating 1987 Constitution, ay nagbibigay talaga ng karapatan sa taong bayan na magkaroon ng impormasyon tungkol sa Pangulo, lalong-lalo na kung meron siyang sirosong karamdaman. So, ang kailangan mong gawin ay magbigay ka ng medical bulletin. Exactly. Kung sasabihin mo na yan ay kasinungalingan, bigyan mo kami ng detalye kung ano talaga yung naging sakit ni Presidente dahil lang kung bakit siya ay nagpunta sa ospital at magpagamot, no? Ang sinasabi mo nga ay yung diverculosis, no? Diverculitis. Ang alam ng marami dyan, yung diverticulitis, yung kanyang kagustuhan ay divert ang public funds. Pero alam natin, ang diverculitis ay may kinalaman din yan sa colon na kapag hindi yan nagamot, magkakaroon ng problema sa paglabas ng dumi ng taong bayan. Kaya ako'y naabala nung nakita ko yung picture na parang merong colostomy bag ng presidente dahil baka nga seryoso ang kalusugan ng presidente. Exactly. Ito na nga po yung mahirap sa mga bubunistang tanganista. Nagtatanong lang naman, may colon cancer ba si Bangag? Ngayon, galit na galit kasi nga fake news daw. Sagutin nyo, ilabas nyo yung medical bulletin. Kung may colon cancer ba o wala, anak ng kamote. Ganito ang estilo ng mga tagapagsinungaling ni Bangag. Basta kami, aasa po kami sa 2028 na kahit dalhin nyo pa si Megastar sa stage, matatalo pa rin kayo. Kasi wala nang naniniwala sa inyo. Mga dilawan, mga pinklawan, mag-away-away kayo. Masaktan kayo dito 100%. Sinusuka po ni Megastar itong si Lini Robredo.
Dahil mahal na mahal niya si Bangag. Kulang na lang mag-lips to lips. Ay, nakabuhay itong mga animal. Ganito ho sila kamanggagamit. Pero anyway, hindi po kami dyan natatakot kay Megastar. Wala pong ano yan, walang convincing power yan. Mangiyak-iyak na nga ho kasi matatalo na daw si Kiko eh. Baka napakiusapan to ni Megastar si Lisa Baki no nung midterm election. Isama mo naman yung asawa ko. Kasi pag natatalo, talo na naman ngayon. Anak ng kamote, ganun katindi, oh. Ito ang nangyayari ngayon. Alam nyo, tayong mga Pilipino ay umaasa na may pagbabago sa taong 2028. Dahil ngayon nga ho, nakaranas tayo ng panggagago. Yung mga kurakot, no? Mga kurakot sa gobyerno ay hindi mapaparusahan dahil protektado ni Bangag. Kaya itong isiniwalat ngayon ni Tenyo at ni Erisi patungkol sa flood control. Itong conversation ni Adrian at ni Bangag, malaking ebidensya po ito. Pagdating po sa 2028, kasi ngayon hindi man yan maparusahan kasi impeachable officer man yan. Pero pag sa 2028, magpapalit ng liderato. 100% po. Kulong si Bangag. Tambalos-los. Kasama yan si Sandro Marcos. Kasi tumatanggap din po yan ng kickbacks at insertion. Ganun katindi po. Kasi tayo po, mga Pilipino, umaasa ng tunay na pagbabago at pananagutan. Wala na pong makagagawa dyan, kundi si Vice President Inday Sara pag naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa.
mo, may pag-asa.